So, principles of securing God's blessings in our lives. Kung meron ba kayong blessing na gustong i-secure, meron kayong blessing na gustong matanggap, huwag yung galing sa mundo. Amen. Dahil lahat ng blessing galing sa mundo, pansamantala. Amen. Dapat yung blessing na gusto mong i-secure, itabi, itago, gawing kayamanan, ay walang iba kundi blessing galing sa Panginoon. Amen. Now, how to secure the blessings of God? We have principles, 6 principles. Number 1, accuracy in obeying God's instructions. Importante kung gusto mo na ma-secure yung blessing ng Lord, dapat accurate kang sumusunod. Saan? Sa instruction ng Panginoon. Wala kang pinipili. Amen. Si maraming tao selective. Pag pabor sa kanila, susunod. Pag kalaban, pag kontra sa kanila, hindi susundin. Pagka sabi sa katabi mo, huwag kang selective. Okay, dapat sunod, ginagawa. Pangalawa, quality of life and commitment to God. Mahalaga ang kalidad ng ating relasyon at commitment sa Panginoon. Amen. Tandaan niyo mabuti ito. Kung ano po ang commitment mo sa Panginoon, ano ang quality ng buhay mo, yun rin lang ang quality ng biyaya na tanggap mo. Ala naman nagtanim ka ng 10 puno, umani ka sa 10, ano ka? Paliwanag ba? Amen. Dapat maintindihan mo ito, yung quality. The more na ikaw ay sharp sa Panginoon, the more na ikaw ay sumusunod sa Diyos, walang problema po. I-bless ka talaga ng Panginoon. Amen. Walang question dyan. Pero pag balok-balok ang buhay mo, tas asa ka ng blessings, wow! Kapatid, pag sabi sa katabi mo, fantasy yan. Okay? Huwag kang umasa. Pangatlo, purity in handling God's presence. The presence of God is very fragile, it's very holy. That is why we need to be pure. Amen. Why I'm speaking to you today, habang nagsasalita ko sa inyo ngayong umaga, dapat ang iyong sarili unti-unti mong linisin. Yes. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Bakit? Because God is pure. Those who worship Him must worship Him with purity. Pangapat po, consistency in worshiping and serving God. Ano ito? Dapat hindi ka kondisyonal. Pag may sakit, di na makapagpuri. Pag walang pamasahe, di na maglakad. Amen. Dapat walang kondisyon. Consistent ka. May pera o wala, praise the Lord. Amen. May ulam o wala, praise the Lord. Amen. May sakit o wala, praise the Lord. Amen. Dapat yun. Amen. Yan ang problema sa atin. Hindi yun. Madaling magpuri, madaling magpuri pag maganda buhay. Amen? Kahit ang believer, magaling dyan eh. Pero pagka sa nasusubukan, pag hindi na maganda buhay, Amen. tingnan natin kung yung pera mo, 15 pesos, tapos ang anak mo papasok pa sa school, ay dyan ang mausapan talagang matindi. Doon may pakita yung consistency. Amen. Amen? Amen. Pagkasabi sa katabi mo, there is blessing in praising God. There is blessing. Okay? The moment you praise God, kahit walang-wala ka, just praise Him, magugulat ka. Look at me. Si Elijah, walang pagkain, nandun siya sa wilderness. Nakita ng Lord, nagutom siya. Alam mo ginawa ng Diyos? Inutusan yung uwak. Alam mo yung uwak, ang paboritong kainin niyang karne. Alam mo pinadala sa uwak? Steak. Hallelujah. Kaya yung uwak, naglalaway din siguro habang tangay-tangay yung ano. Pero again, look at me. Walang waiter kasi may padala doon. Amen. Yung uwak, ang pinagdala niya ng pagkain. Amen. 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 At ang sabi ng Lord, I, the Lord, do not change. Amen. Because Elijah, do the will of God. Ano nangyari? Wala pong pwedeng mag-supply doon. Pero lagi niyong tandaan, ang Diyos kayang lumikha mula sa wala. Amen. Kaya yung pagiging wala yan. Sabi sa katabi mo, wala yan. Okay? Yung walang-wala ka, wala yan. Amen. Bakit? Kasi mula sa wala, kayang lumikha ng Diyos. Yes. Amen? Walang mundo. Ano sabi niya? Let there be light. Amen. And there was light. Amen. Are you there? Amen. Kaya yung pagsasabi, Pastor, walang-wala kasi ako ngayon. Ay, nako kapatid. Okay lang yung walang-wala ka. Bakit? Kaya ng Diyos magkaroon ka ng meron-meron. Amen. Okay? Kailangan lang, huwag kang nakafocus sa walang-wala. Mag-focus ka sa resources ng Panginoon. That God can create something out of nothing. Amen. Amen? Palapakan natin mga sa Lord. Pantima, discuss natin ang Sunday security. Ano ito? Fathers must secure their children's blessings. Ginawa ni Obed-Edom ito. Okay? Ngayong araw na ito, dapat maintindihan natin. Yung pagdalo-dalo nyo rito, it's simply securing the blessings of the next generation. Amen. Tama ka, sinecure mo kanilang blessing. Kasama mo na sila ngayon. Nakarinig Yeah. sila. Maglilingkod sila sa Panginoon. What a blessing. Amen. And today, let's discuss conformity to the law and instructions of God. Because this is the last part
Importante, pag binitawan ko na itong mensahe na to, kayo na ang bahala, kayo na mananagot, dapat mayroon kayong matibay na guideline. Amen. Okay, ano ito? The Word of God. Conformity. What is conform means? To be similar or identical. Ano ibig sabihin? Kung ikaw may sariling way, this time, hindi na yon yung way of God na ang susundan mo. Amen. Identical na kayo. Similar na kayo ni Lord. Kung ikaw ay mataray noon, ngayon, hindi na mataray. Amen. Kung ikaw ay palaaway noon, ngayon, friendly ka na dapat. Nandyan ka ba? Amen. Kung ang bibig mo ay hindi mo mapigilan, kung machine gun tayo, 38 na lang ngayon. Nandyan pa kayo. Pumuputok pa rin, pero papuri na lang. Amen. Andyan pa ba? Amen. Okay? Ano pa ho? To be in agreement or harmony. Kaya nga ngayon, maintindihan nyo, pag sinabi mong Christian ka, nakikita sa buhay mo, bakit may harmony ang salita ng Diyos sa buhay mo. Amen. Are you there? Amen. Important yung conformity. Marami nang pinikil, I'm a Christian, I'm a believer. Ako, 20 years na nga ako eh. Di ko makita 20 years. May sungay ka pa rin. Amen. Are you there? Amen. Dapat yung 20 years nakikita talaga. Amen. 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 Ano ba ang conformity or conform? To be obedient or compliant. Ano ibig sabihin yan? If you conform yourself to the Word of God, it's no longer your decision, it's God's decision. It's no longer your word, it's God's word to be honored. Amen. Kaya pagka gusto mo manligaw ng unbeliever, ang sabi ng Bible, huwag ka makipamatok sa unbeliever. Kahit gaano aganda yung unbeliever, mga young people, mga young people, mga young people, kahit gaano aganda, gaano mo ka gusto, kamukha man ng James Brown yan, Brown na rin. Kasi nung kamukha niyan, pagkatingin mo na ganyan, ala yan. Bakit? Unbeliever yan. Amen. Lagi yung tandaan, pag unbeliever, malakas ang uppercut yan. Amen? Pag believer po, pumipigil po. Pag ganun, tumitigil po. Bakit? Andyan si Lord. Amen. Okay? So, ibig sabihin po, compliant ka na sa ng Panginoon. What else? To act in accordance with prevailing standards or customs. Ano ibig sabihin yan? If you conform to the Word and the law of God, ano po ibig sabihin yan? Ikaw ngayon ay umaakto, gumagalaw ayon sa salita ng Diyos. Amen. Maliwanag po tayo. Amen. Yan ang conform. Now, God's standards in following His instruction. Importante po maintindihan niyo ito. Ano bang standard ng Diyos sa pagsunod sa Kanyang salita? Kasi marami pong sumusunod, kaso mali-mali. Si August palagi sinasabi sa akin, Pastor, pag pinatabas ko ng ganito lang kahaba, ang tinatabas, minsan mahabang mahaba. Bakit? Hindi sumusunod sa standard. Ito ang Diyos. Exodus 25:8-9. Then have them make a sanctuary for me, and I will dwell. Sino titira sa sanctuary? Si Lord. Among them, make this tabernacle and all its furnishings exactly. Pagkasabi sa katabi mo, exactly. Exactly. Like the pattern I will show you. Ano ibig sabihin? Pag sumunod ka sa salita ng Diyos, make sure, walang labis, walang kulang. Amen. Maliwanag. Amen. Ganun ang Diyos. Pangalawa, Exodus 25:40. See that you make them according to the pattern shown you on the mountain. Ano ibig sabihin? Kung ano lang ang nandito. Okay? Kung ano lang ang pinagawa ng Diyos. Ano lang ang sinabi ng Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, wag, kapatid, wag talaga yon. Amen. Pag sinasabi ng Diyos, go, go talaga yon. Amen. Ang Diyos hindi malabong kausap. Ang puti sa Kanya, puti. Ang itim, itim. Amen. Kaso ikaw magaling ka, puting ka, puting. Diyan ka? Dapat puti, puti, itim, itim. Pagkasabi sa katabi mo, walang malabo sa Panginoon. Walang malabo sa Panginoon. Kaya nagtataka ko sa iba, nalalabuan. Alam mo ba't ka nalalabuan? Kasi malabo ka. Ikaw talaga ang nagpapalabo sa Lord. Simple lang. Tingnan yung Bible. Pag sinabi ng Lord, ayaw, ayaw. Pag sinasabing gusto, gusto. Amen. Walang malabo. Amen. Ba't ang tao nalalabuan? Kasi yung gusto ng Diyos, ayaw niya. Amen. Sapul ka. Alam ko, sapul ka. Amen. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos, gusto mo. Kaya malabo sa'yo.
Amen. Anya ka? Amen. Oh, pakita lang yung katabi mo, kunyari ka pa. Okay? Kaya malabo. Sa akin, di na malabo eh. Pag sabi ng Diyos, magtiwala ka, ibon nga, pinapakain ko, ikaw pa kaya. O tapos na sa akin yun. Amen. Ikaso tayo, malabo tayo. Gusto ng Diyos, ayaw kasi natin. Hindi ko talaga mag-gets. Sinaloko mo. Alam mo yan, ayaw mo lang. And this is the word of God for you. O ikaw to kapatid, bitawan mo na yung gusto mo at ikaw ay makisang-ayon na sa gusto ng Diyos. Amen. Para umayos ka. Ano pa sabi niya? Do what is right. Pagkasabi sa katabi mo, gawin mo ang tama sa lahat ng panahon. Okay? Now, conformity to the law and instructions of God. This is the final instruction or the final principle to secure the blessings of the Lord. To sustain the flow of blessings in our generations. I'm no longer talking about the generation of today. I am talking about the next generations to come. Amen. Kung gusto mong bless ka ngayon, bless ang anak mo, bless ang apo mo, kaapo-apuhan mo, anong dapat mong gawin? We should remind our children to fully obey and carefully follow God's instructions. Amen. Maliwanag? Amen. Ibig sabihin, pag nag-utos ka, huwag yung malabo, huwag yung kulang. Buo. Maliwanag? At huwag lang buo, kundi maingat. Carefully. Okay? Kasi marami, katulad kay Brother Logos, pag magtabas ng Julius, tabasin mo ito. Ay, dyan ba kuya? Madali lang yan. Ang nangyari, nung tinabas, sabi ko naman sa iyo, dandahanin mo, sobra, paano ngayon yan? Eh kuya, kasi tinabas ko, bakit? May problema ba? Ingat! Alam mo, tatabasin yan, sukatin mo mabuti. Ayan, hanggang dito lang, dandahan yan. Isa atin iba, ayan pa tabas, walang problema, pikit pa eh. Yan, dyan tayo nagkakaproblema. Amen. Okay? Now, to secure God's blessings, never argue. Pagkasabi sa katabi mo, never argue or disobey. Okay? Never argue or disobey God's instructions. God's word is final. Amen. I said God's word is final. Amen. Yan na may magaling nandi. Yan na may magaling na yung people. Yung people, mainit ako rito eh. Pastor, pwede na ba ako manligaw? Sabi ko, ilang taong ka na? 16. Alam mo yung mga young people, naintindihan mo yung mga young people, magkasalita tayo, wala sa utak yan. Wala sa wisyo. Pwede naman, Pastor, bakit ka manliligaw? Pastor, tumibok-tibok talaga. Matindi ang tibok, Pastor. Hindi na nga ako mapagtutulog. Ganun yung mga young people eh. Ang mga young people, pag excited yan, super excited. Pag yan naman ay low, super low. So grabe ang kanyang okay? Grabe ang kanyang anong tawag dyan? Tibok-tibok. Okay? Sabi ko, sige, dumaan din naman ako dyan. Sabi niya, okay kay Pastor. Dumaan din ako dyan. Kaso, Pastor, makulit din ilang taong ka nun? Kung mga 19. Ay, 3 taon naman. To make the story short, nauwi na kami ngayon. Sino? Ang ini-expect ko sa loob ng church, kasi pag sa loob ng church, okay lang sa akin. Basta, mag-aral muna. Kahit na sa loob ng church, pag hindi pa tapos sa mag-aaral, di pwede. Amen. Amen. Huwag niyo kaya yung Korean novela. Yes. Naglalakad sa yelo, sa snow. Nakasagay mo ba saan ang tahanan natin? Sumagot ng lalaki. Kasi wala silang dahil, pinalaya sila parehas sa mga magulang. Ang tahanan natin ang ating mga puso. Mangmang, limulit natin sa puso mo. Diyan ka. Amen. Ang pag-ibig po ay hindi pwede pangbiling bigas. Amen. At sa ayaw mo sa God, gaano kayo ka-inlove sa isa pag wala rin pagkain, mag-aaway din kayo. So ito na siya. Nasabi niya, sabi ko, sino? Dumating na kami sa punto na sino eh. Pag sino ng tanong, namumutla na yung mga young people eh. Sino? Pastor, si ano? Christian, hindi. Pastor, hindi.
O ano, sabi sa Bible, huwag mo kayo pamatok sa hindi mananampalataya. Alam mo, sagot sa akin, kita mo, pag in love, wala sa wisyo talaga. Di ba, Pastor, sabi rin naman, love one another. Munti kang umigkas yung aking pumping eh. Kita mo, gumamit ng ano? Because he begins to argue. Amen. Because gusto niya yung liligawan niya, in-argue niya pati salita ng Diyos. Amen. Amen. Di ba, Pastor, love one another? Sabi pa nga, love your neighbor as you love yourself. Ako ngayon ang pinangaralan. Because he begins to argue. Why? Kasi ayaw ng Diyos, gusto niya. Doon nagkakaproblema. Amen. That is why we should conform to Amen. the Word of God. Amen. To make the long story short, hindi na papigil. Payat na ngayon. Pagkasabi sa katabi mo, payat na. Shh, kayo naman. Sino kaya siya? Huwag yun ang tanongin. Payat na. Pag nakikita mo, payat na. Pagkasabi sa katabi mo, makinig ka kasi. Okay? Mga young people, at magsabi ng Amen. Bago kayo manligaw, mag-graduate muna. At pag nag-graduate na, magtrabaho muna. Pag nagtrabaho na, ay nako, ang mga mukha niya hindi siya panghuli. Amen? Ano ba na kurbatings ka na, naliligaw ka doon, ay nako, sagot agad yan. Now, let's go. What's the condition of God? Makinig kayo mabuti ha. Ito na ang sinasabi ko, walang matutulog. Amen. Ito na ang treasure. Amen. Okay? Anong kondisyon ng Diyos? Para mag-conform tayo sa salita niya, anong kondisyon? Deuteronomy 28, 1-3. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you above all the nations on earth. All this. Plural ba ito? Ang mga nag-aaral sa English, ang singular niyan, this. Ito, this. All these blessings will come. Look at me. If you obey the word of God, you carefully follow. You don't need to look for blessings. Blessings will just come. Amen. Amen. Will come to you and accompany. Amen. Hindi lang siya pupunta, sasamahan ka pa. Amen. Hindi na gets ng mga kapatid. Hindi lang siya pupunta, sasamahan ka pa. It will come and accompany you. The condition is, if you obey the Lord, your God, you will be blessed in the city. Saan ba tayo? Taguig. And be blessed in the country. Saan tayo? Philippines. Amen. That is why you don't need to look for the blessings. I'm teaching you today how to encounter and experience an abundant life. Di ba sabi na Lord na parito, maparabigyan kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Ang problema, hindi na Lord maibigay kasi kontrabida ka. Amen. Dapat sunod ka lang. Ano raw? If you fully obey, walang labis, walang kulang, and carefully, accuracy yan. Blessings will come. Blessings will accompany. Oh, hallelujah. Nasa trabaho ka, favored ka. Amen. Amen. Nag-invest ka, di malulugi. Amen. Amen? Amen. Yung pamilya mo, ang saya-saya nyo palagi. Amen. Mayroon ng konting argument, natatapos agad. Amen. Amen? Amen. Yung mga anak mo, hindi pasaway. Amen. Yung asawa mo, mabait. Woo! Amen. Alam mo, mga babae, pagka yung asawa nila mabait, makikita mo sa mukha. Amen? Pag nakita mo yung babaeng asawa, yung mukha ang medyo, ha? Hindi yan may problema. Ang tunay talagang dahilan dyan, yung asawa. Ready yan na kayo. Ha? Pag haggard si tita, may problema si tito. Nandiyan kayo. Amen. So blessings will come
and accompany you. Sarap! Okay? Now, let's go. God's blessings if we meet His conditions. Now, nagawa mo kondisyon. Ano ang blessings meron dyan? Are you ready? Amen. Ayan po. These blessings of total, the blessings of total obedience to God's instructions. Deuteronomy 28:4, pababa hanggang 14 yan. Isa-isahin natin. Ayan ang treasure, ha? The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. The Lord will bless them. Ano ibig sabihin yan? God will bless your life and your possession. Amen. Pag sumunod ka sa Diyos, pagpalain niya buhay mo, pagpalain niya pati ari-arian mo. Amen. Maganda ba ito? Amen. Ito ang sabi ng Diyos. Pangalawa, Deuteronomy 28 verse 5. Your basket, hallelujah, and your kneading through will be blessed. Ano yan? Amen. God will bless the work of your hands. Kahit saan ka pumunta, anong gagawin ng kamay mo? I-bless ng Diyos. Amen. Kaya nga, dito pinag-usapan kung malaki negosyo ko konti. Amen. Kahit nagtitinda ka ng tsokolate, pero dahil bigas ka ng Lord, marami ang bibili tsokolate mo. Amen. 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 Nag-gets niyo ba to? Amen. Every work of your hands will be blessed by God. Amen. Ano pa ho? Verse 6. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Ano ito? God will bless you wherever you go. Amen. Inside or outside the country, God will bless you. Ang sarap niyan, di ba? Naglalakad ka, blessed ka. Yung ba, tumarating ka, nandito na si blessed. Ano mo, nakikita yan eh. Kahit saan ka, may favor ng God. Amen. Di ba yun ang gusto natin? Amen. Amen? Tuloy! Tuloy. Verse 7. The Lord will grant that the enemies who rise up against you, yung kalaban mo, against you will be defeated before you. Saan sila matatalo? Sa harapan mo mismo, makikita mo pagkatalo nila. Amen. They will come and come at you from one direction. Sabay-sabay silang lumusog. Pero, they will flee from you in 7. Pag alis nila, hiwa-hiwalay na. Amen. Ano ibig sabihin yan? God will fight for you and He will be the one to defeat your enemies. Amen! Mga kapatid, parang wala kayong mga kamay. Dapat siguro mawala na tuluyan yan. May kamay ba kayo? Meron? Kaya yung kanta natin, God is fighting for us. It's Amen. true. Yes. Amen? Yung mga pinagdadaanan mo, kapatid, actually, pag hindi mo na kaya, Diyos na nakikipaglaban dyan. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. God will fight for you and He will be the one to defeat your enemy. Thank you, Lord. Ano sabi? The Lord will grant that the enemies, alam ko, di lang may isa enemy natin, enemies, who rise up against you, lalaban sa iyo, will be defeated before you. I saw this. There are people who rise up against me. I saw their defeat before my very eyes. Why? Amen. Because God fight for me. Amen? Alam niyo, sa buhay na ito, di na kayo pwede magbida-bida. Di mo talaga kaya. Maliban na lang na may backup ka, kilala mo kung sinong kakampi mo. Kung mayroon man kayong insecure na kakampi, pakisabi mo sa katabi mo, Diyos yun, wala nang iba. Verse 8. Listen to this. The Lord will send a blessings on your barns and on everything you put your hand to. The Lord will bless you in the land He has given you. Ano ba yung barn? Ano yung barn? Ha? Yun. Kamalig. Tingin sa akin. Dali. Sa time natin ngayon, anong pinakakamalig?
Ha? Bangko. Bangko. Okay, nakuha agad. Ano yung pinaka-barn? Bangko. Tingnan natin. Tagalogin ko ha. Jose, pakinggan mo ito ha. Ang Diyos ay magpapadala ng blessing sa bangko mo. Amen. Amen. Panginoon, mahabag ka sa kanilang lahat. Ayaw mo nila na magpapadala ka sa bangko. Nangyari ba yung pastor? Nangyari. Amen. Nagturo ako sa CBTS. Masyadong na-bless yung isang estudyante. Alam mo ginawa? Pastor, kung di mo mamasamain. Masama pa ha, pagkasabi ha. Kung di mo mamasamain, kukunin ko sana yung bank account mo. Sabi ko, alam niyo po, hindi masama yun. Binigay ko po yung bank account ko. Alam mo, matatalino kayo, di ba? Amen. Pag kinuha yung bank account mo, ano ibig sabihin? Yes. Ang kagandahan sa bangko, walang pumipigil sa magdideposito. Pinipigilan ka lang mag-withdraw. Amen. Maraming chichipureche pag-withdraw, pero pag-deposito, wala. Amen. So, binigay ko. Maya-maya nag-text, Pastor, nandoon na. Ito. Nabasa ko ngayon, ulitin natin ha, the Lord will send a blessing on your barns. Yung barns ngayon natin, bangko yan. Amen. Huwag kayo magtaka, pag sumunod ka sa Panginoon, may lalapit sa iyo. Jenny, anong bank account number mo? At anong bank mo? Nandiyan kayo? Amen. Grabe po, ang blessing talaga pag sumunod ka sa Diyos. Amen. Isang araw po, may lumapit po, nag-text sa akin, are you still pastoring a church? Sabi ko, yes. Ang tagal-tagal namin di magkita, ang tagal-tagal namin di magkasama. Nanood lang siya ng video, nanood siya ng preaching, bigla ko pumasok sa isip niya. Amen. Tanong, sino may gawa? Lord. Nanonood siya ng preaching, naalala niya ako. Amen. Nung maalala niya ako, tinext niya ako. Masarap kasi yun eh. Tinext ako, how are you? English po kasi mayaman eh. How are you? Sarap siya. Sabi ko, yeah, I'm still pastoring a church. Actually, we're about having our, we're having, hirap nang mag-English eh. Basta we're having our anniversary and we would like to invite you. Sorry, I can't go, but I want to give something to you. Hallelujah. Amen. Sabi ko, I thank you. Ang problema, busy siya, manager siya eh. How can I give this to you? Through a manager's check or I'll just deposit at your account? Hallelujah. Nasa utak ko po. Nasa utak ko po. Mga 5,000 siguro to. Ano to eh? Manager. Amen. Nayaan ko. Binigay ko yung bank account ko. Alam mo sabi niya? Oh! Nice! Good! Why? Because I'll be going to the bank tomorrow. The same bank. Tinext po ako. Nag-deposito na po ako sa account mo. Ay, salamat po. Teka. Chinek. Nung pinakita po, 50,000. Oh! Ubus na. Pero ang point dito, totoo. Yes. Amen? Meron pa nga po, humihingi pa ngayon. Like, relax muna. Amen. Andiyan ka. Amen. Mahirap mag-praise, pag di mo naranasan, pero pag naranasan mo, matapang ka magsabi, totoo, andiyan. Amen! And, on everything you put your hand to, God will bless. Amen. Habang nagtatahi si Brother Boy, tuloy-tuloy lang ang blessing mo. Ikaw ang susuko. Tahi pa more. Sabi ni Brother Boy, no more strength. Darayo, the Lord will bless you in the land. Ano po ibig sabihin yan? God will bless your investments. Kaya nga
ngayong year na to, mag-invest kayo. Amen. Where He positioned you. Saan ba kayo nilagay? Nailagay ka sa trabaho. Okay yan. Nailagay ka sa isang maliit na negosyo. Huwag mong sabihin, maliit lang negosyo ko. Tingin ka sa akin. Pag palagi mo sinasabi maliit negosyo mo, maliit lang yung kita niyan. Amen. Alam nga namang maliit na negosyo mo, kikita ka milyon, ano ka? Amen. Pero pag ang declaration mo, maliit ang negosyo ko. Palalaki ito na Lord. Bakit? Sumusunod ako sa Kanya. I-bless niya ako. Amen! Kaya mga mali-mali mag-declare, ano sabi? Magkano kinikita mo? Barya-barya lang. Patay ka magtagnik-tagnik ng barya. Kunti lang yan. Amen. Andiyan ka. Amen. Binibless ng Lord. He will bless you as long as you obey Him. Amen. Klaro ba tayo? Amen. Teka lang, balance ang turo. Pagkatapos ng message na ito, mahihingi ng bank account ko. Wow! Wala po pag hindi ka masunurin sa Diyos. Amen. Kung magbasa ka ng Bible, isang verse lang, walang hingi ng account mo. Wala. Amen. Tara? Clara. Amen. Baka mamaya pag uwi mo, ha? Baka mamimilit ka, uy, pakingi naman yung account ko. Kapal, man. Hintayin mo. Ha? Kasi hindi ang Diyos makapigil talagang i-bless ka. Amen. Amen. Di siya makapigil na i-bless ka. Bakit? Nakita niya yung iyong diligence pagdating sa pagsunod sa Kanya. Amen. Amen? Amen. Alam ko yung iba sa inyo, nag-iisip na, yun lang pala ang sekreto, nahirapan pa ako. Blessings will come to you, accompany you. Amen. Pakisabi sa katabi mo, dilatan mo at medyo may pandilisik, sumunod ka na kasi. Ito na! Verse 9, the Lord will establish you as His holy people, as He promised you on oath. If you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. Pinag-uusapan dito the blessings of meeting the conditions of God. What will happen? God will put His seal upon you as His people. Amen. Amen. Lalagay ng Diyos yung tatak sa'yo. Ito, tao ko to. Huwag galawin. Ito, tao ko to. Amen. Yes po. Amen. Yung favor ng Diyos, importante. Alam niyo, pag kayo nakapasok sa isang kumpanya, yung mga tao, magaan ang kanilang loob sa'yo. Amen. 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 Yung bang pag mayroong celebration, di ka nakakalimutan. Hindi yung pagdating mo sa kainan, pizza ang kinakain, kalahati na lang sa'yo. Wala kang laman. Ganyan ba? Amen. Yung favor, bakit? Yung seal. Paano ba sabihin to? Yung sasakyan ng presidente, ang plate number yan, 1. Siya kasi yung numero 1 tao sa Pilipinas. At mayroong seal yan. Pag nakita yung seal ng presidente, tumabi ka, iho. Amen. Andiyan ka? Same thing with us. The Lord will put His seal upon us as His people. Now look at me. Mararamdaman niya ng mga tao. Wala na may tataka rito. Wala. Ibig sabihin, yung seal, pagka lumapit ka, pagpasok mo pala sa kumpanya, ang gaan. Lalapit sila sa iyo. Alam mo, you carry something. Na talaga, na ang ganda ng aura, ang ganda ng vibes mo, ang ganda, parang di namin maintindihan. Bakit? Yung seal ng God na sa'yo. Amen. Nandiyan ka! Pero, pagpasok mo sa kumpanya, di ka pa nagsisimula, galit na lahat sa'yo. Hallelujah, baka ibang seal ang dala mo. Nandiyan ka? Amen. Nandiyan ka ba? Okay? At ano pa ho? Anong condition? If you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. Mga kapatid, final part na ito. Hindi po pinahirapan ng Diyos ang instruction. Simple lang. Sunod! Amen. Masakit, sunod! Amen. Nahirapan, sunod! Amen. Umiiyak, sunod! Amen. Tapos, sunod! Amen. May trabaho, wala, sunod! Amen. Ito ang pinag-uusapan dito. Amen. When I obey the Lord, I pray, bless me indeed, enlarge my territory, open opportunities. Opportunities are opening now. Hallelujah. Wherever I go, as I preach the word, Infanta, nag-preach ako sa Infanta, di ko naman iniisip na may bibigay sa akin. Wala.
Kinabukasan po, bagong ani. Alam mo naman sa probinsya nanay, di ba? Ani. Nagulat po ako. Pagdating ng kotse namin, basta pakibukas yung trunk. Ay, teka po. Ikarga na yan. Ano yung kinarga nyo? Pasasalamat po sa Diyos sa preaching ninyo. Bagong ani po yan, masarap pong sa inyo. Amen. Amen. Hindi ka nagbungkal, wala kang kalabaw na tinutulak tsaka araro. Amen. Pero pagdating ng bunga, kasali ka. Hallelujah. Amen? Hindi yung naglalaway ka na habang nag-aani sila. Wala, tingin sa'yo. Ano? Ano meron? Ha? Anyan ka? Anyan ka ba? Amen. Amen. Gumanong ka ba? Wala. Wala. Sabi nila, hirap kami rito. Pero ito, hirap silang makaani, nagbabantay sila laban sa mga ibon saka sa panahon, pero nung umani sila, di sila makatanggi Amen. Amen. na magbigay sa iyo. Bakit? Because the seal of God is on you. Paano mangyari yung seal of God? Obey! Alam niyo ngayong umaga, magdasal kayong mabuti kasi ipapakita ng Diyos sa atin ngayon yung parusa sa disobedience. Okay? Kaya habang nagkasalita ako, pwede ka na mag-repent. Okay na. Amen. Verse 10. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, because you obey God, and they will fear you. Ano pa mangyari? God will honor you before men, and they will fear you. Amen. Di ba ang sarap? Yung bang awayin ka pa lang, huy, wag yan. Bad yan. Pag inaway mo, delikado ka dyan. Bakit? Yes. May magtatanggol dyan. Sino? Amen. Amen. Di ba? Sarap? Hindi yung si boss ang magkatanggol dyan. Naku, malakas kay boss. Hindi. Kung malakas ka sa boss, mas malakas ito. Bakit? Boss ng mga boss. Amen. Amen! Now, tuloy natin. Verse 11. Hallelujah. Kayo na nga po magbasa na malakas, loob, labas. 1, 2, read! The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground. And the land is stored to your ancestors to give you. May napuna kayo yung hinighlight ko. Yung hinighlight ko, pakibasa ng malakas. 1, 2, 3. The Lord will grant you abundant prosperity. Di ba gusto mo ng prosperity? Ito si Lord, pag sumunod ka iba, prosperity na, abundant pa. Amen. Anong klaseng prosperity ko? Grabe, okay na sa akin prosperity. Pero ang Diyos kasi, hindi siya, hindi. Iba ako eh. Iba, change me. Ha? Ibahin mo ako. Iba ako. Pag nagbigay ako ng prosperity, abundant. Amen. Sa akin, okay na yung prosperity. Abundant pa sa Kanya. Ha? Ayun eh. God will grant us abundant prosperity. Where? In all aspects of life. Amen. Ano uli ang susi? Pagsunod. Amen. Pakisabi sa katabi mo, sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Amen. Tuloy pa. Lord. Ito pa. Verse 12. Kayo na magsimula. 1, 2, read. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, Lakas! send rain on your land in season, and to bless all work of your hands. Lakas! You will lend to many nations, but will borrow from none. Amen. Tingnan ha. Gusto mo ng bukas na langit? God will open the heavens, the storehouse of His bounty. Bakit ka bubuksan? Kasi sumunod ka eh. Amen. Yung panghirap ka, yung bang talagang last money never lost. But still, Lord, for your glory. Amen. The widow na may 2 kusing, alala mo, binigay niya pa rin. Wala na po siyang pangkain nun. Pero nakita na Diyos, look at me. Every sacrifice, God
season. Amen. At dito makita natin, bubuksan niya durungawan ng langit. Para ano? Para magpadala ng ulan. Bakit? Kasi alam niya may pananim ka. Amen. Now, pinaka-paborito tayo lahat. Walang pipikit. Tingin, pinaka-paborito na lahat. You will lend to many nations but will borrow from none. Pati utang ang sagot. Obedience to God. Amen. Okay, lahat na may mga utang dyan. Amen. Amen. Mga punong-puno ng utang. Ito na ang sagot, mga kaibigan, mga kapatid. Clear as crystal. Ang dating ngayon, hindi na ikaw ang mangungutang, ikaw na ang magpapautang. Amen. Amen. Nagets niyo ba to? Amen. Kaya nga, maliwanag ang salita ng Diyos, walang bola. Amen. Sumunod ka lang, tapos ang utang mo. Amen. Ako po ay nag-loan sa SSS last 2010. Kung pinapagawa ito, never na pa ako nakabayad hanggang ngayon. Akala ko, ang utang kong 24,000, ganun pa rin. So nag-inquire ako, lakas pa ng loob ko. Halos himatayin po ako, bakit 55,000 na? Hallelujah. Paano nangyari ito? Lakas pa ng loob ko. Bakit? 24 lang. Kinwentahan po ako. Interest, penalty. Hindi ko na alam ngayon, ang gagawin ko, babayaran ko. Buti na lang. Mayroong condonation. Para kang rebelde na sumuko, may amnesty. Okay. From 50 plus thousand, ibalato na sa yung 16,000, 30 plus thousand na lang. Hindi ko pa rin po kayong bayaran yan. Hulugan mo yan, 2 taon. Amen. Hallelujah. Ngayon po, wala nang bangungot pag natulog ako. Wala pong SSS. Wala pong 55,000 na nagamit. Amen. Sa dami po ng hiram ko noon, hindi ko alam paano bayaran. Bakit? Kasi nga, hindi na ako nag-work. But praise God, Amen. Amen. ang utang ko na lang ngayon, yung sa pag-ibig, at saka yung SS na nabawasan, yun na lang. Amen. 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 And by the way, yung nagpahiram sa akin na galit din sa bakal, bumili ako ng bakal sa kanya, alam mo sabi niya, may problem nga ako, pagbayad ko, inawakan pa yung kamay ko, ipag-pray mo naman ako, galit yun sa akin dati. Nandiyan kayo. Amen. Sabi ko, ikaw, ano ba? Baka pwede mag-usap tayo minsan, sige na. Amen. Utang na bubura. Amen. Pero hindi yung basta-basta, wala na. Hindi. Babayaran mo pa rin siya, pero ang Diyos ang gagawa ng Amen. areklo. Amen. Bakit? Sumunod ka kasi. I declare today, if you obey God, tapos na ang utang. Amen. Amen? Amen. Mahirap kasi pag may utang ka, makasalubong mo, so wala ka pang pambayad. Umaatras ka, nagmamano ka eh. Pabalik. At pag may kanto, kahit di ka naman diliko ka ba? Ang problema, pag pader na lang yan. Naglalakad ka lang sa pader, gano'n. Kapag tumadaan siya, wala ka na mapupuntahan. Nandiyan ka? Amen. Nandiyan ka ba? Pero ngayon, iba na. Ikaw nang iniiwasan. Bakit? Nandiyan na siya. Pag sabi sa katabi mo, mas masarap yung iniiwasan na mangungutang kasi ikaw ang umiiwas. Okay? Tuloy! Verse 13. Kasi mayroon pa tayong pag-uusapan. The Lord will make... Hallelujah. Kayo na nga magbasa? With conviction ha? 1, 2, read! The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top and never at the bottom. Amen! Gets you? Ano pa rin yan? Obedience.
Grabe itong final instructions natin ng Diyos. Amen. He will make you the head, not the tail. And if you continue to follow God and obey His commands, you will always be at the top, not on the bottom. Amen. 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 Mahirap yung kolela, dapat ikaw yung namumuna. Amen. 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 Pati yung pag-akyat sa mataas na posisyon, pati yung pinaka-tuktok o rurok ng tagumpay, nakasalalay pa rin sa pagsunod sa Diyos. Amen. Wala akong pakialam kung anong kalalagayan mo ngayon. Dumating sa iyo ang Word of God. Ikaw ang magdesisyon. Simula ngayon, susunod ako, magugulat ka. Yung pangit sa buhay mo, babaguhin niya. Amen. Wala pa natin si Lord. Ano lang ibig sabihin niya? God will make you a leader. Amen. Siya gagawin kanyang leader. Pastor, walang kakayahan. Siya magbigay ng kakayahan. Pastor, di ko kaya yan. Kaya ni Lord yan. Amen. Will make you a leader. But, question, look at me. Walang bibigay. Ano sa buhay mo? Anong bahagi ng buhay mo na palagi mong sinasaway o sinusuway ang Diyos? Alam mo yan, pagkasabi sa katabi mo, you know yourself. You better change now. If not, nakakatakot yung sunod kong presentation, magdasal kayong mabuti. Okay? Accurate instructions how to secure God's blessings. Verse 14, do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Pag sumunod ka sa salita ng Diyos lang, wala ng iba. Amen. Hindi yung sabi ng Diyos, ganito Ivy. Sabi niya, Ivy, sige, tanong mo rin kay kumari, Mari, ano ba? Hindi ganon. Kaya nga sabi ko palagi, kung mayroong kang basihan sa buhay mo, mayroong desisyon na kailangan, dapat nakabase sa salita ng Diyos. Amen. I don't care and I don't listen to opinions from men. Amen. I just want what God is saying. And sometimes, madalas, ang gusto ng tao, payo ng tao, kontra sa payo ng Diyos. Amen. I would rather obey God than men. Amen. Anong gawin mo? To secure God's blessings, fix your thoughts on Jesus and eyes on God alone. Sabi sa Bible, Hebrews 3:1, therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus. Amen. Dapat ngayong umaga, utak ko nakatutok lang sa Panginoong Jesus. Amen. Huwag na sa problema mo. Ano ba? Fixing your eyes on Jesus, pati mata mo. Amen. Sa Lord lang. Amen. Para hindi ka maligaw, hindi ka pupunta sa kanan, hindi ka pupunta sa kaliwa, sigurado lakad mo. Amen. Amen? Amen. Huwag tayong Kristiyano na maraming pinapakinggan. Yes. That's right. Now, things that hinders in securing God's blessings in our lives. What are these things? Things God hates. Are you ready? Amen. Opposition muna na maayos. Bakit? 15. Ito po ay 54 verses. 54 verses ito. Pag hindi ka pumosisyon, laglag ka dyan. Okay? Ready na? Amen. Una, ang pinakaayaw ng Diyos is disobedience to His command. Ano ang bunga ng disobedience? Curses. Kung nag-obey ka, blessing. Pag nag-disobey ka, curses. Now, tinagalog ko para maliwanag. Ano-ano ang sumpa na mangyayari sa mga sumusuway? Are you ready? Amen. Bang! Deuteronomy 1-14, blessings. Deuteronomy 15 or 16, 15 to 68, curses. 54 verses for curses, while blessings are 14 verses only. This simply speaks about the sincerity of God when it comes to obedience to His commands and instructions. Seryoso ang Diyos sa instruction niya. Seryoso ang Diyos na pagpalain ka. Pero seryoso din siya pag ikaw sumuway. Amen. Sumpa ang Amen. naghihintay.
Are you ready? Amen. Here we go. Taas mo na ang kanang kamay. Pakitapik yung kanan. Siguraduhin mo hindi ka matutulog, ha? Taas ang kaliwa. Pakitapik yung kaliwa. Pagkasabi mo sa kanya, gigisingin kita. Okay, ready? Amen. Ready? Isa-isahin ko sa Tagalog, ha? Verse 15. Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh at na inyong Diyos at hindi susunod, disobedience, ha? Sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay sa inyo, ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Susumpain niya kayo sa inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Who will curse you? God. Ano pa? Susumpain niya ang imbakan. Patay na ngayon ang bangko mo. Amen. Zero. Okay? Ang inyong imbakan ng inyong inaming butil at mga pagkain nagmumula roon, susumpain ng Diyos. Ano ba? Susumpain niya kayo na magkaroon lamang kayo ng ilang anak, mahinang ani, at kaunting alagang hayop. I-limit, breakthrough, lilimitahan ng Diyos. Bakit? Because you disobey Him. Pwede ka pa sanang kumita, pwede ka pa sanang panaguin ng Diyos. Kaso, nakita ng Panginoon, disobedient ka. Pipigilan niya. Amen? Wala pa yan. Kumbaga sa kanta, intro pa lang yan. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Look at me. If you keep on failing in executing your plans, maybe you are under the curse. Ano mang plano mo, nabibigo palagi. Malamang. Malamang. Di ko sinasabing tama mo, pero yan ang sabi ng Bible. Malamang, mayroon kang disobedience sa Diyos. That is why mabibigo kayo sa inyong mga gagawin. Look at this curse. At pag ang Diyos ang magbigay ng kabiguan, gawin mo na ang lahat ng makakaya mo, hindi ka pa rin magtatagumpay. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, kapatid, mahirap kalaban ang Diyos. Di siya kayang talunin. Ano pa ho? Verse 20. Kayo magbasa. 1 to read. Madadala niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin. Hanggang sa kayo'y malipol, gagawin niya ito dahil sa pagkalikod ninyo sa Kanya. See? Sino magdadala sa iyo ng kabiguan, ng kahirapan? Diyos. Ito pa, hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupain ibinibigay niya sa inyo. Grabe sumumpa ang Diyos, mga kapatid. Ano ang nag-odyok para i-release ito ng Diyos? Isa lang. Disobedience. Amen. What else? Dilipuli kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng alin? Sakit ng pagkatuyo. Nag-aapoy na lagnat. Pambira. May pa-convulsion pa kayo nalaman. Pastor, convulsion, gumagunong pa yun. Galing para sa Diyos. Amen. Amen. Nakakita na kayo ng inaapoy ng lagnat? Ibig sabihin talagang tirik mata na yan. Pamamaga ng katawan. Ano ba? Sakit sa balat. Ano ba? Padalanan din niya kayo ng matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo malipol. My God, mga kapatid. Listen to me. Stop disobeying God. Amen. Dahil ang Diyos seryoso siya. Amen. Pag ikaw ay hindi susunod sa Kanya at ikaw ay lalaban sa Kanya, napakalaking kamangmangan yan. Amen. Ito ang naghihintay sa iyo at hindi ka ng Diyos titigilan hanggang hindi ka mamatay. That is why natatakot ako sa maraming Kristiyano, malakas ang loob, sumayin ng Diyos. You're a fool. Amen. If you do that, why disobey God?
and accumulate these curses. What else? Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. Ano kaya, Brother Boy, magtanim ng lupa mo bakal? Ha? Hindi yan literal. Amen. Anong ibig sabihin? Kahit saan ka pumunta, kahit anong sikap mo, di ka na natutulog sa kaka-overtime. Pagdating ng sweldo mo, pambayad lang sa sakit. Bakal. Amen? Amen. Yung bang hirap ka na, overtime ka talaga, tutudulin ka na talaga sa agawa. Pagdating ng sweldo mo, biglang may mangyayari. Kulang pa, naduling ka pa. Bakit? Because the curse of God, the hand of God, the very strong hand of God is against you. Ang prayer ko ngayong umaga, alisin natin yung nagdangalit na kamay ng Diyos at palitan ng isang kamay na humahaplos at nag-release ng blessing. Yan ang ating hinihiling. At hindi naman yun mahirap, sumunod ka lang sa Kanya. Amen. Amen. Ano pa? Paulanan niya kayo ni Yahweh ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo lubusan ng puksa. Kailan ba umulan ng alikabok sa Pilipinas? 1991, umulan ng alikabok, tama? Nung sumabog ang Pinatubo. Bakit sa Pinatubo? May taga Pampanga ba rito? Pampanga ba? Pinatubo. Bakit? Kasi sa Pampanga, nakaparada ang iba't ibang kasing Diyos-Diyos. Pagdating ng mahal na araw, nagpapapako, ginawang tourist attraction ng alin, ang pagpapapako sa krus. Galit ang Diyos. Amen. Amen. Nilubog sila ng alikabok. Ang umulan ng alikabok, hindi tubig. Amen. I pray, maintindihan niyo sa araw na to ang final instruction to secure the blessings. Kung mayroon ka pang ginagawa sa buhay mo na ikaw ay sumusuway sa Diyos, better for you to stop now! Amen. Amen. Because these curses is awaiting for you. They are just waiting for the signal, for the order of God. When God says attack, they will attack you. And I'm sure these curses will bring you to your knees. And you will seek God. Amen. Ayokong maranasan nyo to, makarating sa inyo to. Sinasaway ko lahat yan in the name of Jesus. Ang ibig kong dumating at mag-overtake sa your blessing. That is why mayroong pastor na galit na mga ngaral. Itigil ang mali. Itigil ang hindi tama sa mata ng Diyos. Bakit? Alam ko ang kapalit pag magpatuloy ka dyan. Amen. Di pa ko tapos. Hahayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila, ngunit magkanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito, kikilabutan ng lahat ng bansa sa inyo sinabi. Kakainin ang ibon ng inyong mga bangkay. Walang mag-aabang na magbugaw ng mga ito. Pahirapan kayo ng mga pigsa. Amen. Pag nagpa-check up ka, ano sabi? Naligo ka ba palagi? Naghuhugas ka ba ng katawan palagi? Oo! Ligo ko lang araw-araw. Naghuhugas ko sa sabon pa nga ako eh. Gamit pa nga ako ng mamahaling sabon. Alam mo na, palagi ka naliligo. Palagi ka naglilinis. May pigsa ka pa rin. Abay baka may sumpa. Amen. Amen. Pigsa, nandiyan ka ba? Amen. Mga Pinoy pa! Bilib ka sa atin ng mga ibang bansa eh. Kasi nga nilinis natin. So bakit may pigsa? Pakisabi mo sa katabi mo, alam mo na. Di pa tapos, di ba? Ito ba? Gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo, tatagtarin niya kayo ng galis. Ano ba? Bully! Tatawa kayo, akala nyo wala sa Bible yan. Palagi ka nagsasabon, palagi naliligo 3 times a day ba? May buni, hallelujah.
Galing kay Lord. Galing kay Lord. Yes. Bakit pasto inalaw ng Diyos yan? Kasi pag mayroong curse, pag mayroong sakit, ano mangyayari? You begin to realize something's wrong. May nagawa ba ako laban sa Diyos? Yan, ganun agad yan. Pero kasi mahirap, yung tamaan ka muna ng sakit bago mo siya ma-realize, pwede naman na hindi ka natamaan. Amen. 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 Tuloy. Tuloy. Pangangati ng balat. Baka mas mainam pa siya si Happy. Si Happy, walang pangangati ng balat yan. Samantala ko, padukot-dukot ka pa. Akala mo kumukuha ng barya, pero ibang ginagawa mo. Nandiyan ka, kate. Why? Because of disobedience. What else? At hindi, ang mahirap dito, Brother Nilo, hindi mapapagaling. Nagpunta ka na kay Dr. Wong, sino mga Dr. Wing-Wing ang pinunta? Wala rin! Bakit? Kasi kahit anong ointment, ibinabat mo na sa bayabas, hallelujah, wala pa rin. Avocado, singkopado, lahat na, wala. Bakit? Dispalenghado ka! Amen. Bago ka. Amen. Alam nyo, kahit walang ointment na ilagay, pag nagsimula ka mag-repent, nagbago ka, sumunod ka, nagugulat, uy, nagbubura. Amen. Ala na kate. Amen. Bakit? Kasi si Lord na nagpagaling. Amen. Pag hindi ka matumigil, ito na mangyayari sa iyo, verse 28, dahil sa gagawin ni Yahweh sa inyo, masisiraan kayo ng bait. Bubulagin niya kayo at dilituhin. Kilala niyo na Diyos natin? Amen. Kilala niyo na ba Diyos natin? Amen. Pag di ka pa rin magbago, malulustre ang tornilyo ng kokote mo. At magsimula ka ngayon. Kaya yung mga lustre, akala nyo, lahi. Mayroong lahi na matino. Magugulat ka may nalustre. Bakit? Disobedience. Amen. Nakakalungkot, Brother Jose, pag ang nalustre Kristiyano. Kaya kita mo yung mga nagbabasa ng Bible, ang sinabi nila, nasira ang ulo niya dyan sa nagbabasa ng Bible. Mali! Amen. Dahil ang Bible hindi nakakasira ng ulo, siya'y nakakatino! Amen. Pero, pag yung nagbasa, disobedient, manulustre na. Bakit sabi na ng Diyos eh? Amen. Kaya pa? Amen. Kaya huwag yung pagbintangan, yung mga nagbabasa ng Bible na lustre. Hindi, kaya na lustre dyan, bakit yung binabasa hindi na-apply? Amen. O sige, huwag niyo pang i-apply. Yung word for the day, huwag niyo i-apply. Gaganong ka ngayon. Pastor, saan ang Bible study? Yan ka kasi. Pag isabi mo sa katabi mo, wala ka ng choice, sumunod ka na. Roy, parang bulag kayo mga pa sa katanghalian tapat. At maligaw kayo sa inyong mga lakad. Ano man ang inyong gawin ay hindi kayo magkatagumpay, patuloy kayong gigipitin at sasamtaman ng ari-arian, ngunit walang saklolo sa inyo. Very dangerous. Makipagkasundo kayo ng pakasal sa isang babae, ngunit iba ang mapapangasawa niya. Oh. What this kind of curse? Yung bang expectation mo, this is the curse of frustration. Amen. Nakaset na kayo pagdating doon sa kasalan. Wow, iba. Saan ka? Wala. Ano ba? Magtatayo kayo ng bahay, ngunit iba ang titira. Di ba masakit yun? Andiyan kayo. Pinaganda mo pa. Materialis puertes. Ang ganda. Yung inituro kayo lang ang gold. Yung mga gamit ka lang, materialis puertes. Tapos na ba? Tapos na. Pag-asong po may nakatira na. Alam mo, ang Diyos pag nagalit,
Naku, sinasabi ko sa iyo, kapatid. Kapatid, magtatayo ka ng bahay, iba titira. Magtatanim kayo ng ubas, ngunit iba ang makikinabang. Brother Boy, ikaw pa naman humarvest, di ba? Brother Boy, siya pa rin humarvest ang pananim mo, tama? Oh. Titikman pa nga natin pag Bible study. Amen. Pero yung hirap na hirap si Brother Boy, tapos pagdating ng harvest, pag tingin niya, ubus na. Ito po mangyayari dito. What else? Kakatayin ang sarili ninyong baka sa harapan ninyo, ngunit hindi kayo makakatikim. This is a curse of frustration. Yung pang kinatay ang baka mo, ikaw ang bumili. Nung kinatay, hallelujah. Nipapaitan mo lang. Ang pait ng pakiramdam mo. Nandiyan ka ba? Ganito ang Diyos pag nagalit. Agawin na ninyo mga asno at hindi na ipabalik ang mga tupa niyo sasabsabi ng kaaway at hindi na ninyo mababawi. Ano ba? Sabi ko sa inyo, mahaba ito. Porque sabi sa katabi mo, tiis. Yes. Ang inyong mga anak ay kitang-kita ninyong ibibigay sa ibang tao ngunit wala kayong magagawa. Isang bansang hindi nyo kilala. Anuhin ko na lang. Inatake sila rito ng Babylonia. Yan yun. Hanggang masiraan kayo ng baik dahil sa inyong paghihirap. Papahirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukol sa tuhod at binti. O, check agad. Bakit bukol sa tuhod sa binti? Para huwag ka makalakad. Kapag hindi ka na nakakalakad, usap kayo. What else? Sa halip nakakalat, sa halip ay kakalat mula sa ulo hanggang paa. Kilala niyo na ba ang Diyos natin? Amen. Kayo at ang inyong hari ay may bibihag ni Yahweh, pamabihag ni Yahweh sa isang bansang hindi nyo kilala. Ng inyong mga ninong, maglilingkod kayo sa kanilang Diyos na yari sa kahoy at bato. Sa mga bansang pagkatapunan sa inyo ni Yahweh, magiging katatawanan kayo at pag-uusapan, magtataka ang mga tao roon sa inyong kinahinatnan. Christian naman itong mga ito, bagay itong buhay. Maghahasik kayo ng marami, ngunit kaunti lamang ang maani, sapagkat sisirain ng mga balang. The Lord will send, locusts to what? To destroy your plants. Ano ba? Magtatanim kayo ng ubas at masinop ninyo itong inalagaan, ngunit hindi kayo makatikim ng bunga o katas nito sapagkat sisirain ng uod. Mga kapatid, nagpapatuloy pa ba mo? Amen. Lahat ng ito, Diyos ang may gawa. Amen. Magkakaroon kayo ng maraming punong ulibo. Sa inyo paingon, hindi kayo makakuha ng langis sapagkat malalaga sa mga bunga. Magkakana kayo at mawawala sa inyo sapagkat pamipihag ng mga kaaway. Ano ba? Uubusin ng mga kulisap ang inyong mga punong kahoy at pananim. Uunlad ang kabuhayan. Ito matindi. Uunlad ang kabuhayan ng dayuhang kasama ninyo, ngunit ang kabuhayan ninyo patuloy na babagsak. Are you there? Amen. May nakitira sa iyo. Nakikiupa lang sa iyo. Nagulat ka. Mas mayaman pa sa iyo. Samantala sa iyo mayaman, pahirap na pahirap ka. Why? Because God wants you to realize, go back to me, repent, and I will restore you. Amen. Amen? Sino magpapautang sa iyo? Sila ang magpapautang sa iyo at wala kayong may pautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo tagasunod nila. Kapag hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh at hindi sinusumunod sa kanyang mga utos at mga tutuling ibibigay sa inyo, magaganap sa inyong lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa. Ang mga ito ay magsasabing patotoo ng hatol ng Diyos sa inyo at sa inyong magiging lahi magpakailanman. Hindi inyo pagdinagdin ko ng buong kasiyahan, kagalangan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganan, kaya ipapasakop niya kayo sa mga kaaway. Sila pagdilingkuran ninyo, pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo malipol. Yan po yung pagkatake ng Babylonia sa kanila. Ubusin ninyo mga hayop, kukubkubin, magiging maramot. Ito ang pinakamatindi sa verse 53. Kapag kinubkob kayo ng inyong mga kaaway sa tindi ng inyong gutom, ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Dumating po ang punto dito. Look at me, please. Bear with me.
Nung dumating ang punto dahil sa tigas ng ulo ng Israel, naggalit ang Diyos, pinalusob sila. Dumating ang tagutom. Alam mo kinain nila? Kanilang anak. Nangyari? Nangyari. Amen. Ito nga nangyari. Nagkasundo yung dalawang nanay. Mare, ganito, gutom na ako. Gutom. May anak ka. Meron. Ikaw, meron. Ganito nga rin, ha. Lulutuin natin yung anak mo ngayon. Nagkasundo sila. Tapos bukas, sabawan naman natin yung sayo. Sige, Mare. Pinatay nila yung anak. Niluto. Nung maubos yung anak mong isa, o Mare, yung sayo naman, tumakbo. Hindi. Nag-gets mo to? Pastor, nangyari ba talaga yan? Nangyari po. Amen. Kasi ang Diyos may isang salita. Amen. Look at me. Pag sumunod ka sa Kanya, walang pagdududa at walang pag-alinlangan, gagawin ng Diyos ang Deuteronomy 1-14, ibibless ka. Pero oras sa sumuway ka, di siya magkatubiling, ilapat sa iyo ang Deuteronomy 15 hanggang 68. Amen. Seryoso ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, seryoso ang Diyos. Seryoso ang Diyos. Magiging maramot pati ang pinakamabait na tao. Hindi niya bibigyan ng pagkain ng kanyang kapatid, asawa o nalalabing niyang anak. What else? Sino man sa kanila hindi niya bibigyan ng kinakain niyang karne ng kanyang anak sa takot na mawalan siya ng makakain. Ganyan ang abutin niyo sa panahon pagkukublay niyo mga kaaway. Maging ang pinakamabait, pinakamaselang babae sa Israel na dati hindi tumututong sa lupa ay magiging maramot pati sa asawa at mga anak. Maging ang kasisilang na sanggol at ang mga anak ng kanyang sinilang ay pagdadamo niya. Lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol ang isusunod niya. Ganyan ang abutin niyo sa panahon ng pagsalakay sa inyo ng mga tao. Kapag hindi niyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito at hindi niyo iginalang ang kahangahangat at kinakilabot ng pangalan ni Yahweh, kayo hanggang ang inyong mga kapapuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan, mga salot at walang katapusan. Ipadanas niya sa inyo ang pinakatakutan niyong sakit na ipinadala sa Egypto. Ito pa, hindi na kayo gagaling sa masakit na iyon. Na ito, padadalhan niya kayo ng iba pang mga karamdaman. Hindi nabanggit sa aklat na ito ng katusan hanggang sa kayo mapuksa. Wala na akong lakas ng loob para ituloy ba ito? Bakit? Bottom line nito. Itigil mo ang katigasan ng ulo mo. Magbalik loob ka sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos. And I tell you, beginning today, things will change. Amen. Amen? Marami pa yan. Sobrang dami. Things that hinders, so disobedience. Pangalawa, idolatry. Worshipping idols as gods. We should warn our children the consequence of serving and worshiping other gods and to be aware of the works of the enemy. Sabi sa Exodus 20:3-4, you shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image, larawan, in the form of anything in heaven. Walang larawan sa langit, walang larawan sa lupa, at walang larawan maging sa ilalim ng lupa. Maliwanag. Kaya yung mga revoltong bato, simento, tanso, Amen. pwedeng worshipin yan. Yes. Ayaw ng Diyos. Amen. Eh, ikaw din, worshipin mo. Handa ka sa Exodus 15:68. Exodus 28:15-68. Warning! You shall not bow. Exodus 25. You shall not bow down. Saan? Sa mga larawang ito. Amen. Diyosan. Bow down to them or worship them. Amen. Hindi, representasyon ng kamangmangan. Hindi Amen. mo kailangan represent, hindi mo kaya i-represent si Lord. Napakalaki niya. Yes. I, the Lord your God, am a jealous God. Siloso siya. Punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation for those who hate. Amen. You want to secure the blessings of God? Stop worshiping idols. Amen. Do not worship idols. Amen. Why? Because ang sabi ng Bible, kinanta natin, Heaven is your throne, Amen. and the earth is your footstool. Amen. Ang langit ang kanyang trono, ang lupa tungtungan ng paa niya. Eh, kung makulit ka talaga, sambahin mo siya. Di gumawa kang talampakan, yun sambahin mo. Tungtungan niya lang ang mundo. Amen. Kaya pa? Amen.
One thing that hinders your blessings from God is idolatry. Amen. What else? Wrong priority. Sabi sa katabi mo, wrong priority. Wrong priority. Ano sabi ng Bible? But seek first. Seek first. Not seek second. Not seek third. Seek first. Amen. His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added, given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble on its own. You want to secure the blessings? Have the right priority. Galit ang Diyos, wrong ang priority mo. Salit na unahin mo siya, iba inuna mo. Ano priority natin? For God to rule over your life. Kasi pag ang Diyos naghari, look at me. Pag ikaw ay empleyado ng kumpanya, as long na ikaw ay nagkatrabaho doon sa kumpanya, nasa loob ka ng kumpanya, ano mangyayari sa'yo? Sagot ng kumpanya. Bakit? Nasa loob ka ng pasilidad ng kumpanya. Maliwanag? But once na lumabas ka sa kumpanya, they have no covering on you. Kaya pag may nangyari siya sa labas, ano sinasabi ng kumpanya? Nagpapaabot po kami ng aming pakikiramay. Nagpapaabot po kami ng aming konting tulong. Nawa ang konting tulong na ito ay makakaibsan ang inyong paghihirap. Pero pag nasa loob ka ng kumpanya, ano sinasabi? Sagutin lahat. CT scan, scan CT, lahat yan, sagutin. Bakit? Because nasa loob ka ng premise. Nasa loob ka ng pasilidad ng kumpanya. You are under the authority of the company. Same thing. Your priority must be God to rule over your life so that the moment may mangyayari sa'yo, sagot ng Diyos. Amen. Kung mayroong atake sa'yo, kakalabanin ng Diyos. Kung mayroong gagawin ng Diablo, wawasakin ng Diyos. Bakit? Nasa paghahari ka ng Diyos, kaya priority sa buhay na to. Amen. Lord, maghari ka sa buhay ko. Amen. Ano pa ang priority? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Ano to? Priority, love God above all, and love your neighbor as yourself. Amen. Paliwanag po ba ito? Amen. Galit ang Diyos saan? Disobedience. Galit ang Diyos saan? Wrong priority. Amen. Ano pa? Putting trust in man instead of God. Nilinawin ko to, ha? Jeremiah 17, 5 to 10. This is what the Lord says. Cursed is the man, is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. That person will be like a bush in the wastelands. They will not see prosperity when it comes. They will dwell in the parched places of the desert. And it's in a salt land where no one lives. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Sinong blessed? Nagtitiwala sa Diyos, ang kumpiyansa na sa Diyos. That sends its roots by the stream. It does not fear. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Amen. Klaro ba ito, mga kapatid? Now, magtiwala tayo sa Diyos, huwag sa tao. Amen. Kasi ang tao limitado, ang Diyos limitless. Amen. Ang tao may imposible sa kanya, sa Lord walang imposible. Amen. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Kilala tayo ng Diyos, kapatid. Amen. The biblical pattern of trusting. Paliwanag ko lang. Wala pa lang ito ang pagkatiwalaan. Paano yan? Ito po ang biblical pattern. 2 Chronicles 20:20. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Amen. Have faith in His prophets, and you will be successful. Amen. Himayin natin. A. Hindi pwedeng magsimula sa B. Amen. Sa A palagi. Amen. Basa. 1, 2, read.
First, put your trust in God, and you will stand firm. Biblical pattern of trusting, you put your trust first in God, Amen. not in man. Amen. Sa Diyos, huwag sa pastor. Amen. Maliwanag. Amen. Yan ang role ng pastor. Letter B. Second, believe or trust in His prophets, His servants, and you will succeed. Amen. Maliwanag. Amen. Linawin ko ha, pattern dyan sa labas. Makinig. Pag sinasabing upheld, tatatag ka. Have faith in God, sumampalataya ka sa Diyos, tatatag ka. Maliwanag. Pero, kung matatag ka lang, kailangan mo ng success. Saan mo makuha yung success? Have faith in His prophets, in His servant, Amen. and you will succeed. Amen. Maliwanag? Amen. Kaya di mo pwedeng alisin ang lingkod ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kasi yung success na sa Kanya. At hindi ka rin pwede sa Kanya mauna magtiwala kasi wala siyang kakayahan. Amen. Una sa Diyos, pangalawa sa lingkod ng Diyos. Amen. Maliwanag! Huwag kay kumadre, kay kumpadre, sino may kumari, pare, ade. Wala yon. Mauna ka sa Diyos. Dahil pag ang Diyos, sa Kanya ka nagtiwala, ituturo ka niya sa tamang tao. Nalin? Tao na magtuturo rin sa iyo ng pamamaraan ng Diyos. Amen. Maliwanag? Amen. Let me repeat. If you trust in God, you will be upheld. Tatatag ka. And you trust in His servant, and you will be successful. Amen. Klaro? Amen. Conclusion na. To secure God's blessings in our lives, we need to conform and abide in God and His instruction. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown in the fire, and burned. If you abide or remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Why? Because this is to my Father's glory, that you bear Amen. much fruit, showing yourselves to be my disciples. As I am, mahaba ang sinasabi ko, marami, pero nauwi lang talaga sa dalawa. Blessings, ang ugat ng blessings, obedience. Curses, ang ugat ng curses, disobedience. Saan ka sa dalawang ito sa araw na ito? O baka ikaw yung minsan obedient, minsan disobedient. Kaya nangyayari sa'yo, magkahalong tinatanggap mo, may blessing na, may bonus pang curses. Di mo maintindihan minsan ang buhay. Bakit? Kasi minsan masunurin, minsan masuwayin, minsan masunurin. Pwede ba? Ano ka ba? Bago ka na. Amen. Pag masunurin. Pag masuwayin. Amen. Walang gitna. Amen. 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 You have to make a decision today. Di ka pwedeng minsan masunurin, minsan masuwayin. Ikaw din. Gusto mo ba? Blessing ngayon. Sumpa bukas. Blessing ulit. Sumpa ulit. You're fooling yourself. You better make a decision now. We are on the last part of the securing the blessings of God in our lives. Amen. The instruction of God is clear. Obey Him no matter what the cost. Amen. Kahit gano'n siya kabigat. Lord, I will follow. There are times in following God you will cry. There are times you're hurting. There are times you're suffering. Diba? Just follow. Amen. Just obey. Amen. Because Deuteronomy 1-14 is awaiting for you. Yun ang kayamanan sa dulo ng rainbow. Amen. Amen. Pero yung disobedient, di mo na kailangan punta yung dulo. Kusa siyang lalapit sa iyo. Hallelujah. Yapusin ka niya, sakalin ka niya, sa matodas ka. My challenge today, God's challenge for you today. Are you willing to make a decision? Amen. To stop disobeying God Amen. and begin to obey God. Amen. No matter what. Tumayo tayong lahat ngayong umaga.
Oh, we praise you, Lord. Kayo po mga nasa labas, samahan niyo po kami. Lahat tayo. Tatayo tayo today. Okay? May I request everyone, bow down your heads, close your eyes. Nung binasa ko ang Deuteronomy 28, 1-14, I'm so blessed. But when I begin to read Deuteronomy 15, Deuteronomy 28, 15-68, I begin to tremble. I begin to tremble, nanginig ako, nangatal ako, natakot ako, sabi ko, Lord, Ikaw ang gumawa nito, ibig sabihin gagawin mo ito. And the Lord impressed in my heart very clearly, I, the Lord, do not change. Gagawin ng Diyos ito. That is why I'm warning sa bawat isa ngayong umaga. Ibig ng Diyos i-bless ka. Walang question sa Lord kung i-bless ka, kaya niya. Hindi na pinag-usapan anong sitwasyon mo, hirap ka, makasalanan ka, marumi ka. Wala sa Lord yan. The moment you come to Him, He will cleanse you. The moment you come to Him, He will open the heaven for you. Thank you, Lord. But you need to make a decision today. Itigil mo na ang pagpapasaway mo sa Diyos. Nakakatakot po ang inihahanda ng Diyos sa mga pasaway. Ayaw ba natin ito? Na kung susunod ka naman sa Panginoon, ibibless ka niya. Saan? Sa syudad? Saan? Sa nasyon? Ano mang gawa ng kamay mo magbabalain? Ang mga anak mo magbabalain? Ang imbakan mo magbabalain? Hindi ako nagpipreach na hindi ko naranasan. Amen. Pero kung kayo man makaranas, ibig ko higit. Amen. Because it's my job, it's our job, me and the Lord Jesus Christ, to prove to you that we are not serving a dead God. Yes. Amen. Our God is alive. Amen. Hindi ako mapayag. Kung ano lang naranasan ko, yung lumaabot nyo, hindi ibig ko, higit pa. Yes. Ang inyong tagumpay, aking tagumpay. Amen. Kung hindi ko kayo'y mabibigo. Ito'y isang malaking kabigatan at kabigatian sa aking puso. Bakit? Sinabi ko na sa inyo kung dapat gawin. And this is the heart of God for all of us today. He is serious in dealing with disobedience. And He is also sincere in dealing with obedience. I don't want you to learn the hard way. Mayroong iba natututo. Masasaktan muna. Mahihirapan muna. Kaya nga may mga ngaral. Kaya nga may pinapadalang lingkod para sabihin sa'yo, you don't need to go through hardships. All you need to do is to obey Him. Amen. I did that. I've done the thing. At di ko pinagsisihan sa buong buhay ko. Bakit? Nung pasaway ako sa Diyos, hirap na hirap ako. Amen. Pero nung magsimula ako sumunod sa Kanya, mahirap din. Pero ang kaibahan ngayon, habang ikay dumadaan sa hirap, doon mo naranasan ang Kanyang biyaya habag. At unti-unti, sumisilag ang bukal ni Wayway sa buhay mo. Mula sa kadiliman, hinugot ka ng Diyos sa dilim. At sinimulan ka liwanagan. Nagsimula ang lahat sa pagtigil sa pagsuway at nagsimula ang sumunod. Everything started in obedience. Today, ulitin ko, ibig ni Lord Jesus Christ at ibig ko rin na masaksihan sa inyong mga buhay kung ano ang isang tunay na disipulo ni Kristo. Ngayon, handa ka bang kumasa sa hamon? Amen. Naharapin ang Diyos at sabihin, Panginoon, itigil ko na. Itigil ko na ang pagsuway sa aspetong ito sa buhay ko. Mantakin mo pati issue sa utang, pati issue sa kung saan sinagot na ng Diyos.
Hindi pinag-uusapan malaki o maliit business mo. Kahit walang-wala ka, di pinag-uusapan. Bakit? Kaya lumikha ng Diyos mula sa wala. Yung pagsunod mo lang talaga ang hinihiling niya. Right where you are, sa iyong kinakatayuan, sa iyong kinalalagyan, you can come to God at sabihin, Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang aking katigasan ng ulo. Sinusuko ko sa iyo, Panginoon, ang aking pagsuway. Ngayong nalaman mo, 54 curses versus 14 blessings. Humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating kinakatayuan mismo. Make God your priority. Trust Him. Trust in Him. Ibig ko po ang lahat. Alam ko lahat tayo may concern, may issues sa Panginoon when it comes to obedience. And you know your disobedience? Repent. I don't want you to leave this place without receiving the blessings from God. If you repent today, you secure your blessings. Not just your blessings, but the blessings for the next generations. Your decision today is very crucial. Huwag mo nang hawakan yan. Matagal mo nang pinanghawakan pagsuway. Yan din ang bibihag sa iyo at yan ang papatay sa iyo. I would rather let go. Again, let me declare this to you. Let go and let God take over. Father, salamat. Tinuruan mo kami sa umagang ito. Opo, Panginoon. Salamat. Opo. Nirebuke mo kami sa umagang ito. Yes, Lord. Salamat. At patuloy pinapalalahanan. Yes, Lord, mighty God. Gid sa lahat, we thank you because today you train us to become a true disciples of Christ. I pray sa lahat ng mga nagsisi, sa lahat na nagsuko sa iyo, ipamalas mo ang kapangyarihan mo, Panginoon, Yes, Lord. upang makita nilang lahat na ikaw ay sincere sa pagtupad sa iyong mga pangako sa mga sumusunod at sincere na ipataw ang mga sumpa sa mga nagpapatuloy sa pagsuway. Ikaw ang aming prioridad. Ikaw ang aming kayamanan. Yes, O Lord. Ikaw ang aming pinangahawakan sa buhay na ito. Totoo yung mga salita, kung wala ka, wala kami magagawa. Yes, Lord. Pero kung kami na natili sa sumusunod, kumukonforme sa iyong mga salita, ang pangako mo naman, humingi kayo ng inyong maibigan at ito'y ibibigay sa inyo. Thank you, Lord. Palayan niyo po kami lahat. Yes, Lord. Dalangin ko, walang lalabas sa lugar na ito na hindi puspos o Diyos ng pagsunod sa iyo. Opo, Diyos. At maranasan nila simula sa araw sa mga sandaling ito ang biyaya buhat sa iyo. Yes, Lord. Itong dalangin ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabi na Amen. Amen.